Gusto mo bang magtayo ng isang ganitong sari-sari store ngunit hindi mo pa alam kung paano ito paatakbuhin, kung paano ang pamamaraan dito? Well, mga kasari, meron akong simpleng tips para tuloy-tuloy sa pag-asenso. So ayan, nabentahan tayo ng isang sako dito habang nagpo-vlog tayo na wala yung isa. Ayan. So sabi ko sa inyo mga kasari, tiyagaan lang, no? Kahit tanghali, hindi dapat magsarado. Kasi kung magsarado tayo, yung mga pa-isa-isang bili, hindi natin alam na yung bibilin pala ay isang sako na bigas. So nawala yung isang puti natin dyan. So hello mga kasari, watch up. Kamusta ang inyong mga sari-sari store dyan? So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag po kalimutang mag-subscribe. So for today's video mga kasari, bago tayo natin pag-usapan kung paano ko napapalago na mas mabilis ang aking tindahan sa maliit na puhunan, gusto ko munang ipasilip sa inyo ang aking stocks for the day. And eto po yung ating mga stocks dito sa ating tindahan. Ayan. So marami pa tayong mga chichirias nga nakahang dyan. And meron tayong jumbo na mahabang chichirias dito sa gilid. At tinanggal ko na pala mga kasari ang aking nasa harapan kasi natatakpan ang ating mga panindang nakasabit dito sa likuran. So ayan mga kasari ang aking mga paninda ngayon. Napagtyagaan kong lagyan ng mga prices. Meron tayong mga pa-wholesale dyan. Ayan. So meron ayan. Hindi tayo pricing ang ating topic for today. Pero pasilip ko lang sa inyo ang aking style dito sa aking tindahan. Ayan. So, ayan mga kasari, meron din tayong mga pa-turbinado sugar dito na bago nating order galing sa grocery. And ito po ay 1/2 kilo and bentahan natin dyan ay 49 pesos. So, ayan. And ito mga kasari, meron tayong itlog dito na hindi pa rin bumababa. 225 pa rin ang kanyang per tray. So, ito pa ang ating ibang mga rice na bago kong mga stocks dito sa aking tindahan. At ito mga kasari, meron na din tayong pachichirya portion dito sa ating gitna. Ayan. So, kitang-kita ni customer kapag gusto nilang bumili na mga patingi-tingi na chichiryas. And yung aking mga pa-snack section ay nandito na po sa gilid mga kasari. And ayun yung masilip nila ang aking mga pabag-bag dyan ng mga chichiryas. Na pang wholesale, 750 lamang po ang isa. Ayan. And dito sa gilid po ay makikita nila ang aking mga pasabon-sabon dyan, pa-shampoo, panapkin. Ayan. And yung ating iba pang mga paninda dyan. And dito ang ating mga nagkalat pa po na mga wings na hindi ko pa naaayos. Ayan, so yun yung ating mga paninda ngayong araw na ito. And full pack tayo dyan sa mga pakape-kape. Marami tayong mga pakape-kape dyan. Ayan. And ngayon pala, weather update muna tayo. Maulan po kanina pang umaga yan. Pero kahit maulan, hindi tayo magpapakawala ng pag-asa. Marami pa rin tayong magiging benta mga kasari. Kasi kapag maulan, bumibili si customer ng maramihan. Hindi na bumibili ng pakunti-kunti. Kundi parami-rami. Hindi na pa isa-isa. Kundi pa lima-lima pa, anim-anim na ng mga itlog, mga sardinas. Mga pares nila sa mga sardinas ng ating mga mismo, mga pakanton-kanton dyan. Ayan, so kapag maulan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Open pa rin tayo kasi sa ulan, nandyan ang buenas na money. So ayan, no, kita-kits tayo mamaya mga kasari. So eto pala ang aking mga paninda ngayon. So ayun, balik na tayo sa ating topic for the day. Paano ba natin mapapalago ng mas mabilis ang ating sari-sari store? Kung ikaw ba ay nagtitindahan, ano bang gusto mo? So, ito syempre, gusto mo mapalago ng mas mabilis. So, ito ang aking tips for the day.
So back to our topic mga kasari, kaya mong palaguin ang iyong tindahan ng mas mabilis. Paano ba ito gawin mga kasari? Simpleng tips for the day mga kasari is bantayan mo ang tindahan mo. Huwag mong ipabantay sa iba. Huwag mong ipaasa sa iba. Kasi ang pera ay masilaw sa mata. Yun ang aking tips for the day. Kasi nga po, dito sa aming area, meron tayong kwento muna tayo mga kasari. Dito sa aming area, meron ditong isang outlet na nagtayo dito malapit sa aking tindahan. Dalawang pagitan lang po kami ng store mga kasari. Pagpasensyahan niyo na kung maingay ang aking paligid kasi nga po tayo ay nandito sa gilid ng kalsada. Ayan. So for today's video mga kasari, gusto ko i-share sa inyo ang isang pangyayari dito sa amin na dito malapit kaya gusto na isipan ko itong i-title ngayong araw. Hindi po ang aking kapitbahay ay hindi full-time na negosyante. Gusto pa lang niyang magnegosyo-negosyo lang. Yung iba pang pababantayan niya sa iba. Gusto lang niya kakabit siya na hindi siya napapagod. Hindi siya full-time na nagbabantay sa kanyang tindahan. So kaya ayan dahil meron siyang pa-CCTV kagaya ko. Pa-CCTV dito sa ating tindahan kasi required kami dito kapag meron kang permit, meron kang business permit, kailangan meron kang pa-CCTV sa iyong tindahan. So ayan, meron kaming CCTV bawat outlet dito and ayun na nga, nahuli niya mga kasari, nung na-review niya ang kanyang CCTV kasi nagtataka siya kung bakit stagnant ang nangyari sa kanyang tindahan, hindi kumikita ito at hindi siya nakakaroling ng kanyang mga paninda like yung kanyang mga bigas, nawala na tuloy ang kanyang bigas sa kanyang tindahan. Hindi na siya nagtitinda ng bigas kasi wala siyang ma-rolling. Yun pala ang kanyang na-discover mga kasari dahil sa CCTV. Kasi nagpakunwari-kunwari siyang natutulog siya. And yung unang benta na nakikita niya kasi nga meron siyang trabaho na panggabi. So yun ang sinasabi ko sa inyo mga kasari. Dapat kapag kayo ay nagtitindahan, dapat full-time kayong magbabantay sa inyong tindahan. Huwag yung iasa kahit sinasabi mo pa yan na full trust ka sa taong yan. Kasi wala po talagang full trust na tao kapag pera ang pinag-uusapan. So yun mga kasari, no, ang nangyari is yung unang binayad ng unang customer is nilagay niya sa kanyang bentahan. Pangalawang bayad mga kasari dahil sa nagtutulog-tulugan siya. Nagdududa na kasi siya na bakit stagnant ang kanyang tindahan. Hindi ito umaasenso at hindi ito nag-grow, kumbaga. So yun na discovery nga niya na ang pangalawang bayad ni customer ay sa kanyang sariling bulsa na punta. So meron kasi siyang belt bag at pinapasok niya ito sa belt bag. So pinakita pa nga niya sa akin sa CCTV sa kanyang phone na yung benta nga ay dumiretso sa belt bag ng kanyang tindero. So yun mga kasari mo, babae man yan, kilalaki kapag ikaw ay nag-negosyo, tips for the day, dapat ikaw ay full time. Hindi mo ipapaasa sa iba kasi kapag pera ang pinag-uusapan, hindi ko nila lahat, pero 2% lang yan ang honest to goodness mga kasari. Meron talagang nangungupit dyan at nilalagay sa bulsa nila ang benta. Kahit pa sasabihin mong may listahan ka at nililista mo ang mga produkto, pero yung iba hindi pala nililista. Meron siyang logbook mga kasari, nilalag niya doon, pinapalag niya sa kanyang tindero or tindera ang mga produkto na nalalabas. So nahuli niya doon na hindi pa naglilista, hindi nililista ang ibang mga nabenta. So una niyang natuklasan doon mga kasari is yung listahan kulang doon sa benta. Okay lang yun. Kung ang listahan mo kulang doon sa benta, ibig sabihin mas marami yung benta, mas kukunti yung lista. So okay lang yun. Ganito pa ang nangyari. Kulang ang lista, sobra ang lista, kulang ang pera. So, ibig sabihin, hindi ka naglilista, hindi siya naglista doon sa nakuha ang benta. Tapos yung pera niya ay kulang. So, yun. Kulang ang benta, maraming lista. Yun, kumbaga na ano na siya, nalilito na siya. Kasi kada hapon, pag nag-close yung may-ari, kasi pumupunta yung may-ari dyan at pinukulit siya. So yun ang napapansin niya, kulang ang pera. Sobra minsan ang stock. Minsan naman, sobra ang benta, kulang ang stock. So yun ang nangyayari. So doon naisip niya, ano kayang nangyari? So yun, nagtutulog-tulugan siya doon.
At nakita nga niya na hindi pala pinapasok sa bentahan ang ibang benta, kundi sa sarili niyang bulsa. So yun mga kasaring aking tips for the day. Kapag kayo ay gusto magtitindahan, huwag niyo po iasa sa iba. Dapat kayo po mismo ang magbabantay, lalo na kaumpisa pa lang na inyong naisipang negosyo. Kahit anong negosyo niya mga kasari. Basta involve ang pera. Dapat tayong mga nag-i-invest, tayong mga sari-sari store owner o tayong mga business owner, dapat tayo ay nandyan at magbabantay sa ating negosyo. So yun na lang ang aking tips for the day mga kasari. Dapat full time ikaw pag ikaw ay nagne-negosyo. Huwag mong iasa sa iba kung gusto mo mas mabilis ang asenso. So thank you so much guys. Yun ang aking tips for the day. Ikaw mismo ang magbabantay sa iyong tindahan para iwas low-bid dito. So kung bago ka pa lang sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag po kalimutang mag-subscribe at paki-like kung nagustuhan mo naman ang ating topic for the day. So thank you so much guys for watching and bye for now!